Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Isang magandang araw sa inyo mga kabiyahe. Ako pa rin ang inyong kabiyahe, Buddy Apple. Isang magandang araw din. Siyempre, ganun ang pagbati ng aking partner. Ako naman ang inyong kabiyahe, Jenny. At nandito pa rin tayo sa ating programang My TV6, biyahe tayo, #ipagsabi. Hi partner. Siyempre, bago tayo magsimula, nais po namin batiin lahat ng nanonood sa atin, ang ating mga viewer from sa iba't ibang lugar dito sa Laguna. Siyempre, napapanood din tayo sa YouTube. At siyempre, bago kami magsimula, nais muna nating batiin ang ating mga kasamahan dito sa My TV6 sa pangunguna na ng ating hepe, Sir Christopher Sanji, ang ating program manager, Miss Pets Oka, Ang aming admin, si Maylin Roselion. Ang aming technical director na si Simon Res Rivera. Ang aming production staff, si Earl. Ang video editor namin, si Jan. Tapos si Kuya Melvin, ang aming marketing staff. Ang aming piloto, si Celso Gaco. yes, Ayan. at siyempre si Sir Earl. Oo, meron na Ayan, si nabati production na. At staff. syempre, family ko from Provincial Information Office. Magandang araw po sa inyong lahat. At syempre, bago kami magsimula sa ating bagong programa, sa ating bagong episode, ay magre-recap po muna kami sa aming mga napuntahan noong nakaraang araw. At ito ay ang Kairi. Ayan, isa itong Japanese restaurant. So, makikita po ito sa Barangay Canlubang, Calamba City. At nakakatuwa dahil nakasama natin doon si Miss Yoko. Ayan, at nakakatuwa siya dahil siya ay kahit na siya ay half Japanese and half Filipino, talagang nananalaytay pa rin sa kanyang dugo ang pagiging isang Pilipina, di ba? Anong masasabi mo nakakatuwa, dyan? di ba? Hindi, yung interview natin sa kanya may halong comedy. Oo, yes. At Abangan syempre, niyo yan. at nakakatuwa din ang kanilang mga menu na inihanda sa atin. Syempre, affordable din at masasarap naman na talagang babalikan ng ating mga kalalawigan. Tsaka syempre, ang buong Calabarzon, baka mamaya mapadayo sila sa loob ng Canlubang. Ayan, matatagpuan nila doon ang Kairi. Oo, basta sa likod lang ng isang sikat na fast food chain. Yes. Parang ano siya, food hub. Tama, no? Isang ano yun parang isang compound. Pero ang kagandahan doon ay strict sila kung ano yung menu ng isang tindahan, anong cuisine ng isang store nila doon, hindi na pwedeng gayahin ng ibang store. So, nakakatuwa dahil maganda yung ganung sistema, di ba? And kamusta naman ang iyong linggo? Ayos na ayos. Syempre, meron tayong pahinga kahapon. Oo, pahinga tayo dahil syempre nakaraan ang ating June 12 Independence Day. Yes. So sa lahat ng ating mga kapwa Pilipino, Happy Independence Day ulit, di ba? Ayan. At nakita natin na ang daming naganap nung araw na yon dahil halos buong bansa ay nag-celebrate nagdiwang. talaga. Yes. Ano namang ginawa mong pahinga? Ayun lang, nasa bahay. Parang ano yun tayo mga mami, parang walang pahinga Wala. kasi ang mga mami. So, talagang linis, laba, lahat na no. Pero syempre, ang akin namang asawa ang tagaluto, 'di ba? Ikaw ba? Wala na. Shout Tagahiga out. lang ako. Shout out sa aming family, syempre ang ating family. At syempre malapit na rin ang Father's Day. So Yes. siguro abangan nyo. Sana yung susunod nating episode ay may makasama tayo namang mga magigiting na ama dito sa ating programa, no? At bago kami pumunta sa ating bagong guest ay abangan nyo po at tingnan nyo po yung aming mga nakalipas na episode dito lamang sa ating programang My TV6, biyahe tayo, #ipagsabi.
ating programang My TV6, biyahe tayo, hashtag ipagsabi. Ako pa rin po ang inyong kabiyahe buddy, Apple. At syempre, ako pa rin ang inyong kabiyahe, Jenny po. At nandito pa rin tayo sa ating programa. Syempre, nasabi niya ng aking partner. At ngayon nga po ay masaya tayo, partner, dahil nandito na naman tayo sa isang bagong papausbong Yeah. na negosyo dito sa lungsod ng San Pablo City. At ito ay ang Burrito Bites. Oh, munti ko pa makalimutan yung bites. At syempre, kasama po natin ngayong umaga ang may-ari ng Burrito Bites. Walang iba kundi si Sir Luke. Hello po. Tama po. Yan. Bumati po kayo sa atin. Hi, magandang umaga po sa inyong lahat and welcome to Burrito Bites po. Ayan. Wow naman. Nakakatawa naman si Sir. Napakabata nito. Parang anak ko na to si Sir Luke. Oh, diba? Mukha pa yung mag-mami. Oh, diba? O, tawan-tawa yung partner ko. Oh. Okay, hindi pa ako dyan. Sige, ikaw na yung bata. Ayan. Syempre, bago tayo magsimula sa iyong negosyo, partner, alamin muna natin, ano ba yung pinagkakaabalahan mo bago ka nag-Burrito Bites? Before po, isa po ang call center agent sa Lipa City, Batangas po. But prior to that po, nagbi-business na rin naman po ako before, which is yung takoyaki business ko po. Located po yun sa Alaminos, Laguna. And then, nag-pandemic po, so we decided to close na po. And then, after po nun, nag-apply na po ako sa mga call center. BPO companies po. So, partner, nung nagbi-business ka ng takoyaki mo, ilang taon ka no? 23, around 24. ganun. Wow, talagang napakahilig mong magnegosyo, no, partner? Pero ngayon po yung pagiging call center agent nyo po, tinutuloy nyo po hanggang ngayon? Or nag-stop po kayo? Kaka-resign ko lang po. Oh, Kasi po, mas gusto ko po mag-focus sa Burrito Bites po. paano ka naman nahilig na Ibig ko sabihin, paano mo naisip na magtayo ng isang Burrito Bites? Parang kakaiba, di ba? Kasi usually yung burrito na nakakain ko lang to sa isang sikat na fast food chain. Yes, alam mo naman siguro nasa utak. Hindi namin pwedeng banggitin kasi baka po magbayad pa kami, no? Pero di ba, yes, doon lang ako nakakatikim. And sa lahat ng pinuntahan natin, parang Ito lang. ngayon lang tayo naka-experience sa may burrito menu. So, ano po ba yung pumasok sa isip mo? para magtayo ka? Nag-come up po ako sa idea ng burrito. Kakanood ko lang po ng TikTok. Oh! If you're familiar po with Chipotle po, sa US based po siya. So gumagawa po siya ng malalaking burrito. And then parang napaisip po ako na bakit hindi ko gawin dito sa Pilipinas pero not in a Mexican way po. So dinivert ko po into Filipino dish. And then nagtry lang po kami mag-wrap. And then ayun po yung outcome. Nakagawa po kami ng burrito. Pero tanong ko rin po, ano po yung pagkakaiba ng isang empleyado sa pag-handle po ng business? Yung totoo po. yung totoo, syempre. Yung totoo po. Ang difference po ng pagiging employee sa pagiging business owner po is yung risk po and also yung responsibility po when it comes to parang mas malaki pong responsibility yung madadagdag sa'yo lalo na po pagdating sa mga tao, sa staff na hinahawakan mo. Also, pakikisama din po. And also dun po sa creating ideas kung paano po kayo makakapag-market ng mismong business mo. Okay, so matanong namin, bakit Burrito Bites? Burrito Bites po, before po kasi, since yung product po namin is burrito na po, gusto ko po elaborate sa tao kung ano yung binebenta namin. And also yung bites po, kaya po kami nag-outcome sa bites is parang mga big bites po talaga. And parang millennial term. Yes. Tama, di ba? Yung mga iba-ibang Mga salita ngayon, mga Gen Z. Sila Gen Z. Gen Z. Di ba? Sila Gen yun. Z. Ikaw Ako pa, kasama pa ako doon. Ewan ko, parang millennial pa naman eh. Oo, tama kasi yung mga kakaibang lengguwahe ngayon ng Yes, mga ma'am. bata. Minsan hindi mo maintindihan. Pero catchy naman siya. Tsaka no? kailangan nyo din pong mag-adapt din sa new environment na Sige meron. na. Sige na. Mag-a-adapt na kami sa Gen Z. Tama Tsaka naman. hindi partner, pagka ganitong mga panahon natin, sa panahon natin ngayon, parang mas ng mga bata na maghanap ng unique food. Tama. Kesa sa mga na karaniwang na nilang natitikman. So, eto yung Burrito Bites. Dito na papasok yung Burrito Bites. And maganda yung lugar nila. Siyempre, i-shoutout naman natin yung may-ari ng lugar. Shoutout po sa family ng girlfriend ko. Lalagot ka. Gatchayan family. Ganun. Aliana,
Maeve Gatchalian po. Ayun po yung Yan. pangalan ng girlfriend ko. Siyempre. Shout out po. Ayan, shout out kay Miss Aliana. Syempre kasi sila yung may-ari ng lugar. Advantage ito kasi syempre, 'di ba? Hindi ka na bumabayad ng lugar. Yes. And pwede ka pang mag-expand. Yes. Sabi nga ni Sir kanina, may mga naiisip pa silang idagdag dito sa business nila. Why not? Kasi sayang naman yung lugar. Kasi kada may pupunta dito na mga kakain, may maghahanap dyan ng kakaibang inumin, di ba, Yes. sir? Ng Para ibang... magiging one-stop shop na po siya. Yes, mali mo sa susunod, may kanya-kanya na ito pagbalik natin dito. May kanya-kanya. So, ilan buwan or taon na po ba ang Burrito Bites? Burrito Bites is running for 2 months pa lang. Wow, napaka-baby Almost 2 months po. Napaka-baby. Congrats partner ha, dahil nahanap mo ang Burrito Bites. Ito ang napakasipag naming researcher din talaga. Bukod sa partner ko po, ito ang masipag maghanap ng aming mga ipapalabas para sa inyo. At syempre po, mamaya siguro sa pagbabalik natin partner, ay makikilala pa natin kung ano ba ang ini-offer ng Burrito Bites, kung ano pa yung mga specialty nila, ano pa yung mga bestseller. Yes. Syempre yan, sa pagbabalik po yan ng ating programang My TV6, biyahe tayo, #ipagsabi. Balik pa rin ang ating programang My TV6, biyahe tayo, #ipagsabi. Ako pa rin po ang inyong kabiyahe, Buddy Apple. At ako pa rin inyong kabiyahe, Buddy, Jenny. Syempre, nandito pa rin tayo sa lungsod ng San Pablo. At nandito nga tayo sa Burrito Burrito Bites. Bites. At kasama pa rin natin si Sir Luke. Hello po. Ayan. Ayan, Mamaya, ang sir, may ating ka? gwapong bisita. Oo, ang batang-batang si Sir Luke. Ang aking anak. Di ba? Kiniklaim ko. At syempre, batiin din natin yung mga staff niya na nandito. Hi! Ayan. At bago tayo. Bago tayo dumako dito, no, i-continue lang natin yung mga ibang katanungan na hindi natin natanong kay Sir Luke. Yes, simulan mo, partner. Ilan na po ba ang inyong empleyado dito sa Burrito? As of now po, we have 2, isa pong cashier and also kitchen staff po. At ang balita ko, partner, sabi nga ni Sir Luke, mag-asawa daw. Yes. Yes, totoo. Mag-asawa. Yun? Nakaka-inspire. Hindi ka ba na-inspire mag-asawa na? Di pa po. Sabay, wag mo na, bata ka pa. Also, Oo. yung dalawa po yan, very trustworthy po talaga sila. Kaya po, Saan po sila nakilala, sir? si Gerson po, yung staff ko po na lalaki, 14 years old pa lang po ako, nag-start na po ako mag-cater before. So, nagwe-waiter po ako. Siya po yung kasama ko dati sa pag-waiter po. So, Wow. mga freelance waiters po kami before. Mas ano parang po ba ano siya? na din, parang hindi na rin empleyado, magkaibigan na Yes, rin. ma'am. Kaibigan Yan, na po. oo. At saka mas bata po ba ikaw sa kanila? Yes po. So parang kuya mo Kuya. sila. Ganun na po. And gina-guide nila. Siyempre nakakatuwa kasi mag-anak, nakakatuwa. Nandito din yung anak nila. Oo, Baka sa susunod, staff niya na siya, pwede na siya mag-serve, no? At ngayon nga, partner, siyempre, at diretso na po natin yung ating pagtatanong kay Sir Luke. Sir Luke, sino po ba ang nakaisip ng inyong concept dito sa Burrito Bites? Original nag-concept po and nagawa po ng idea is ako po. And then, pero that time po, nagpaplano pa lang po ako magtayo. And then, meron po akong naging kaibigan po, naging kuya ko na din po siya, which is yung cousin po nung girlfriend ko, si Kuya Marvins po. Nasabi ko po sa kanya na, Kuya Vince, gusto ko sana magtayo ng business, ng burrito, ganyan. Tapos bigla niya pong, since ako po, nag-work po ako sa BPO noon, and parang nag-iipon pa lang po, kasi from scratch po kasi lahat itong Burrito Bites. So parang, tinanong ko po sa kanya, baka gusto mong mag-business. Nag-offer po ako sa kanya. And then wala pong parang dalawang pag-iisip. Yes. Wala po siyang second thought na, sige, go, mag-business tayong dalawa. Very good. And ganun na lang po yung tiwala niya sa akin na mapapaganda po namin, mapapalaki po namin yung Burrito Bites. So, shout out sa iyo, Kuya Vince. Buhay mo Sobrang naman lupit yung mo. pangalan. Marvins Frederick Gatchalian po. Shout out sa iyo, sobrang galing mo. Ayun. Hanggang ngayon, siya pa rin yung sumusuporta kay Sir Luke. Yes. Oo. Bali, chef po siya sa barko. Pwede pala yes, pala siyang may share sa'yo ng mga menu. Yes po. Kaya may mga nabanggit si Sir Luke kanina, siguro isa yun sa mga nabanggit ni Sir Yes, ma'am. Mars. So, ayan, nakakatuwa kasi kahit nasa ibang bansa si Sir Mars, syempre, kailangan may katulong. Yes po. At hindi naman kikita yung pera mo na nasa tabi mo lang. So, may partner ka dito Tsaka hindi, na masipag. partner,
sa background din ni Sir, HRM din siya, kaya hindi mapagkakaila na, hindi siya mahihirapan sa mga menu. And nagsimula na kasi hindi mo ba balak magdagdag ng takoyaki? Actually, ma'am, na po, on Since Wednesday start na po, na. mag-open po kami ng takoyaki namin. So, Wow, yan isa rin kasi yung mabenta sa bata. Alam mo yan, yung mga kakaibang pagkain, menu, yan. bali, i-re-open lang po namin yung business ko before. Dito lang po namin siya ilalagay. Yes, and pwede din magtayo naman ng bagong stall, di ba? Yung Yes, parang sa takoyaki lang talaga siya. Parang magiging food hub na siya o food park, di ba, Yes. partner? And syempre, narito na tayo sa ating mga menu. Sino po ba nag-iisip ng mga menu nito? Okay po. Yung menus po namin is parang nag-initial idea lang po muna kami. And then, kami po ni Kuya Vince, nag-trial and error po for a couple of months. And then, ayun na po yung kanalabasan. So, dalawa po kaming nag-workout parehas para makabuo po ng mga dishes. Okay. Since nasa dish na Oo. tayo, may dadagdag ka pa ba before Sige, tayo magpunta? Ayan. Pakilala na natin ang kanilang Siguro mga dish. papakilala na namin sa iba. Akala mong tao. Ipapakilala namin sa inyo yung mga bestseller na binabalikan talaga ng mga estudyante dito. By the way po, ang lugar po nila ay malapit lamang sa Barangay Hall ng Bagong Pook, San Pablo City, at malapit din sa mga school. Yes. Siyempre, bilang isang Kanusyana, malapit sa Canosa, sa Dizon. Elementary ba to o high school? High school po. And City High. City High, ayan. Katabi lang nila mismo. Pwede nga dito, sabi ko nga kanina, pwede silang, Kuya, pa-order po. Di ba? Oo, dadali na lang yan. Teka lang, hagis ko na, gano'n. Hagis, ganun eh. So, habang bakasyon ng mga bata, syempre, pero pagpasukan to, sigurado, maraming estudyante Yes, ang po. nandito. Kasi, pang bata talaga. Kumbaga, mga millennials ang ganitong ambience ng store ay talagang pinupuntahan nila. May wifi ba dito? Yes, meron po. Ayan. Pwede, sabi mo nga partner, pwede silang mag-aral din dito. Habang nakain tayo, Oo. wifi lang tayo, Chill, aral-aral chill, din. mga barka-barkada lang talaga. So, yan, magsimula na po tayo sa iyong side partner. Eto po, ano po ba ito? Burrito, beef burrito po. Okay, yun ang beef burrito. Yes po. So, may rice po pala siya. Yes, ma'am. Ang laman po niya is beef. Pinapakuluan po namin siya for 4 hours. Niluluto po namin siya 4 hours po. And then, coleslaw and yung rice po. Okay, yung rice po ba para mga Java rice? Something ganun po, pero iba po yung mixture niya eh. Iba Okay. po yung Ano po yung sauce niya? salsa po. Ayan, made of, parang Tomatoes. tomato. Tama po ba tomato? Yes, no? ma'am. Ayan, yes. Kasi Ayan. merong salsa na may green and red bell pepper, may Opo. tomato, di ba? Tama, magkakasama Cilantro. siya. Ayan po. Cilantro, Pero ito po, onion. Filipino version po siya. Okay, so Filipino salsa siya. Next po. Next one is spinach quesadilla po. Okay. Parang ano siya, no, yung spinach na pizza, Angel pizza, no? yes Oh. po. Ganun. Ay, sorry. Mas magkabayad kami. Hindi. Yan, okay lang. Parang po. inspired lang po siya doon. Oo. Oo. Ano nakakatuwa? Yan Yan, yung ano mga, pa yung sauce ayan. Garlic mayo na white sauce po siya. Ayan. Kayo rin po yung gumagawa. Yes, ma'am. So, it's garlic na pinong-pino na may mayonnaise. So, talagang iniisa-isa, no? Next one po is, cheese po yung nauna pala. Tapos ito po yung spinach. Okay, spinach. And then, this one po is, Usong-uso to ngayon yung flavor na ganito. Oo, yung burrito. next po is sausage and egg po. Okay. Pang Ayan, breakfast. sausage na, no? Ano po yung egg niya, parang nilaga. Scrambled egg po siya. Scrambled. And then, yung sausage po namin is Hungarian. Yun ang tatanong ko eh. Kasi talagang parang Social. masarap talaga yung kapag Hungarian Hungarian. sausage. Next one po, yung best seller po namin, chicken and fries po. Ito in order ko. Ito yung take out namin mamaya. May Guys, sa coleslaw family ko, abangan nyo to. Next Ayan. po is pork burrito. Pork burrito po. Yung mga mahihilig sa pork, diba? Ayan. Kung ayaw mo ng Burrito. beef, may pork sila, may chicken. Ayan. Next po. Chicken quesadilla po. Okay, so yung dip niya is Garlic garlic. mayo, Okay. same lang po. And then last po is beef. Beef po ito. Beef quesadilla. Same din ng, Dressing po. okay. Pero Napakadaming bukod menu. po dito sa menu na to, may balak po ba kayong idagdag pa sa... Yes ma'am, coming soon po yung takoyaki po namin. Ang best seller po namin din is samgyup takoyaki po. Ah! Yes ma'am. Sigurado may kimchi yun. Yes, So, ma'am. cute kasi. And syempre, hindi natin nabanggit yung mga soda nila. Available dito. Soda Yes, lang ma'am. siya di ba? Yes ma'am. Soda na Strawberry. cute ng kulay. Color.
Strawberry, green apple, lychee, and bubblegum po. For kids. So, talagang ano siya, lasang ano lang talaga siya. Hindi po masarap po siya. Hindi po siya parang typical na gum po. Hindi po ganun. Ayan. So, nalaman nyo na. Ihabol nakita ko lang nyo din, po. Yes, partner, yung tanong na, ilan po ba ang kaya-accommodate dito sa loob na po? As of now po, we can accommodate siguro po mga around 20 to 30 packs. Ang dami din, partner. Makikita mo rin sa kanila pagpasok mo dito, meron din sila doon sa bandang dulo. Pwede rin pumesto doon. Pwede nilang i-accommodate. Actually, napakalaki ng lugar na to. Siguro, pwede sila mag-table dito hanggang 100 15, packs, mga 20. So, hanggang 100 packs kayang-kaya kayo Malay mo, i-accommodate partner, dito. sa loob meron na din. Siguro kung papayagan ng parents. Soon po, soon. So, ano Mga pag ano? malay mo, may mga sislis. Yes. Oo. Yan, Ano, abangan events natin. po. Baka may mga pa-events po kayo dito. Oo, Soon. yan. Meron na ba? Meron na ba? Wala mga pa na? naman po. Since kasi baby pa kasi itong Burrito Bites, so siguro ay hindi pa naman ngayon. Medyo malaking ano yun Malaking break Oo. din po sa amin yan. Oo, pero 'di ba uso ngayon yung sa mga event na ano ba kayo doon? Na-invite ba kayo? Kasi ang alam ko yung ibang may event Nagka-cart place. po. Oo, meron silang mga parang stall na maliliit na pwedeng nag-accommodate sa inyo, 'di ba? Na-invite ka na ba? Bali, on December po, may nabook na po kami na wedding sa December. Wow. Wow. Friend po namin. So, ayun po, mag-cover po kami ng isang event po, which is sa Calamba po. Oo. So, dala mo to, tsaka kailangan may stall ka doon Yes, o place ma'am, na isang side. Meron. Wow. Then tanong na lang din natin, open po ba sila soon magpa-franchise? Yes, open po kami for franchise na. Ayan. Pag-usapan natin yung mga ganyan. Baka mamaya baka next year partner, maimbitahan ko si sir. Wow! Ay, oo nga! Ninang to be! Ayan. At ngayon nga, partner, ay ating hingan ng konting advice si Sir Luke para sa mga kabataan na gustong maging makabuluhan yung kanilang financial status. Yes. Yung mga pagkakaperahan nila para maging makabuluhan at hindi kung saan-saan lang ginagastos, di ba? So, yan, konting payo po. For me po, ang kaya ko lang pong i-advise is sipag at tiyaga and mas maging creative po kayo sa ideas para makapag-release po kayo ng magagandang product. And sabi nga po nila, never stop learning. Yes, tama. Very good. Never stop learning. Saka huwag kang matatakot. Yes. Huwag kang matatakot na magtayo ka ng ganito. Kung naisipan mo at kaya mo namang itayo mo. Correct. And lagi namin sinasabi talaga to, kahit hanggat merong isa o dalawa na bumibili sa tindahan mo and nagtitiwala, go lang ng go. Diba? Partner, ngayon naman, it's time for Promotion na po tayo. Imbitahan po natin yung lahat ng manonood ng biyahe tayo na pumunta po dito sa San Pablo at sa Burrito Bites. yan. Hi, what's up? Biyahe tayo. We would like to invite you here in Burrito Bites, located in Barangay Bagong Pook, San Pablo City, Laguna, beside Barangay Hall, to taste our tastiest and yummiest burrito in town. Alam nyo na. Tastiest in town. Yeah. Oh, diba? In city rin. Kasi nasa city tayo diba? At abangan nyo pa sila, baka mamaya may mapunta sa inyo sa mga lugar nyo, sa Calamba, sa Los Baños, ayan. May imbitahan sila doon. Yan. At may contact number po para if in case may mga events kayo na Yes. gusto nyo yung matikman ang Burrito Bites ni Sir Luke. Yan, Sir Luke, contact number. You can message us at our Facebook page, Burrito Bites, or you can call 0977-346-6475. Ayan. Thank you, Sir Luke, sa pagpapaunlak sa amin. At syempre, pasalamatan natin din yung mga staff mo dito sa Burrito Bites. Maraming salamat po sa staff ko, sa Jerson and Ate Lizelle. Maraming salamat sa pagtitiwala at pagmamahal sa Burrito Bites. Yes. Ayan. Ayan. Pati sa kanyang girlfriend, syempre Oo, sa syempre, family. parents mo. Nakalimutan natin yung parents mo. Oo, yung Mapa, artista na ako. Yun. Gusto ko lang din pong mag-thank you sa family po ni Aliana, kala Tito Madjo and Tito Jojo po sa pagsuporta sa Burrito Bites po and also sa pagiging part po ng family niya. Maraming salamat po. Ayan. And kay Kuya Marvins po, mag-ingat ka Yes. dyan palagi.
pag uwi mo dito, sana 10 branches na tayo. See you soon. Buong Yes, ano sir. na, buong Laguna na po yung maiikutan namin dito. Magdala ka ng tubig na maalat. Ayan. At Ayan po, partner, sir. thank Salamat you. po. At abangan nyo pa po kami sa susunod na episode ng Biyahe Tayo. Ako pa rin po ang inyong kabiyahe buddy, Apple. At ako pa rin ang inyong kabiyahe, Buddy Jenny, syempre. At abangan nyo pa rin ulit kami, di ba? Next week sa mga bagong matitikman at mapupuntahan natin lugar. Dito lang sa ating programa, My TV6, Biyahe Tayo, #ipagsabi.